Les, ako na magsampay niyan. Di ba kahapon masama pakiramdam mo? Okay na po ako la, tapusin ko na po itong pagsasampay, kunti lang naman po ito. Sige pero, wag mo masyadong ipuwersa sa sarili mong gumalaw-galaw. Medyo malaki na din yung tiyan mo at mabigat. Oh, pula. I'll rest for a bit, Lola. Rest well, dear. The food is almost ready. It smells wonderful. La, gumalaw si baby. Anak, kunting tiis na lang lalabas ka na dyan. Kaya sa ngayon, magpakalakas ka muna dyan sa loob. Halika na, kain na tayo. Opo, Lola, papunta na po. Dahan-dahan lang, apo. Opo, Lola. Kumain ka ng marami, Les, para busog din anak mo sa loob. La, ang sarap po ng luto nyo. Maraming salamat la, andito ka kasama ko. Lalo ngayon si Carlos nasa bayan nagtatrabaho. La, these rambutan are so sweet. They are, Ija, just like the ones we picked as kids. I remember. This reminds Me days. too, family moments are the sweetest. Les, Maya, bago mag-alas 6, kunin muna mga sampay nasa labas, lalo na yung mga underwear mo. Dapat walang maiwan sa labas. Sige po, Lola. Basta wag mong kakalimutan. Les, guessing na gabi na mahirapan ka na matulog mamaya. Hala, nakatulog po pala ako. Kadarating niyo lang po ba? O apo, kadarating ko lang. Les, yung mga sampay hindi mo pa pala silong sa bahay. Hala, o nga po pala. Sorry la, kukunin ko na po. Ako na, Les, dahil gabi na at buntis ka pa. Salamat po. Lola, bakit po? Anong nangyari? May nakita kong anino ng kabayo ang itaas na bahagi ng katawan pero nakatayo parang tao naman ang pangibaba. Lola, baka pumasok yun dito sa atin tapos kunin anak ko. Maglalagay ako ng asin sa bintana at pintuan natin. Huwag ka na nga mag-alala. Salamat, Lola. Lola, may sasabihin po ako sa inyo. Simula nung kinasal kami ni Carlos, lagi na akong nanaginip na isang kabayong nagsasalita at tindig tao. Mukha lang niya yung kabayo. Parang siyang nangliligaw sa akin sa panaginip ko. Gusto ko siyang layuan dahil kabayo siya pero maaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko siya kayang layuan, halos gabi-gabi ko siyang napapapanaginipan la. Tapos nung nabuntis ako, sabi nung kabayo siya daw ama nito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Yung mga ganong bagay, dapat nagsasabi ka sa akin. Sinabi ko yun kay Carlos, kaso sabi niya panaginip lang yun at wag akong matakot. Kaya lang po sa nangyari ngayon, may nakita ka po sa labas na kabayong tindig tao. Nag-aalala po ako, Lola, dahil hindi na po ito panaginip. Tayo ka na dyan, Apo. Doon ka na sa silid ko matulog ngayon at tabi tayo. Bukas ng umaga alis ako, bago magtanghalian dito na ako sa bahay. Ikaw dito ka lang sa loob ng bahay. Opo, Lola. Mag-ingat po kayo. Anak, kumusta ka na? Dinalan kita ng prutas. Okay lang po ako, Lola. Salamat po. La, kumusta po lakad ninyo? Les, itong tilang ito. Dapat lagi itong sa katatawan mo kahit saan ka magpunta hanggang mga anak ka. Ano po yan, Lola? Basta apo lagi mo yan itabi o ilagay sa bulsa. Sige po, La. Salamat po. Mamaya po pala may check-up po sa bayan magpapa-altaris namin. Sige apo, sasamahan kita. Doktora, kumusta na ang apo ko? Opo, maganda ang tibok ng puso ng bata. Malusog po. Lola, tingnan mo, gumagalaw siya. Mommy, gusto kong maging honest sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, may heartbeat si baby. Kaso hindi ko makita ng maayos yung image, parang may nakaharang. At malaki yung tiyan mo para sa 6 months, parang kambal yun na sa loob. Doc, ano po gagawin ko? Mommy, wag po kayo masyado mag-alala dahil sa mga dalang mga lab results normal lahat. Yung heartbeat baby normal din. Yung image lang niya hindi malinaw. Sa susunod na visit mo ulitin natin yung ultrasound mo. Mommy, tuloy niyo pa din yung mga vitamins na niresita ko. Mas mainam kung mag-walking kayo sa umaga. Kumain ako ng gulay at prutas. Magkikita tayo ulit sa susunod na buwan. Pero bumalik kayo agad kung may pain, discharge tubig o dugo lumabas. Les, ano ba nagawa ko sa iyong mali? Lagi kitang binabantayan kasama ng anak natin. Pero anong ginawa mo? Ngayon nilalayo mo pa sa akin anak natin. Tanggalin mo yung nasa bulsa mo! Apo, bakit? May masakit ba sa'yo? Lola, nanaginip po ako yung taong kakabayo. Galit na galit siya dahil hindi na siya makalapit sa akin. Tanggalin ko daw yung nasa bulsa ko. Lola, natatakot po ako. Apo, yung nasa bulsa mo, yung binigay ko, pinagawa ko yan doon sa kaibigan kong manggagamot. Para hindi ka nalapitan ng mga hindi katulad natin.
Naalala mo dati lagi kitang pinagsasabihan na yung mga damit wag hayaan maabutan ng gabi sa labas? Opo, Lola, naalala ko po. Lagi ko sinasabi sa yun dahil kasasabihan dati ng mga matatanda, yung mga panty na iwan sa labas inaamoy yan ng mga tigbalang o taong kabayo at doon na sila mag-umpisang magkagusto sa taong mayroon nun. Baka yun din dahilan, Lola, bakit high school pa lang ako noon napapanaginipan ko na yung kabayo. Pero saka lang siya lumapit at nakikipag-usap sa akin, Lola, na mag-asawa na. Tama na yung pag-alala mo, basta wag mong hiwalay sa'yo yung binigay ko, matulog ka na at babantayan kita.